Ba, masarap pa. Ikay kasi lipa, ikay ako lipa basta. Ikay si Padilmay. Ngayong araw pupunta kami ng Paumbong para surpresahin ng inang dahil 82nd birthday niya ngayon. Panes! Eto na, speaking. Pag-uwi nga ni Bob sa mga bandang alas 4 ay nag-ayos din agad kami para nga gulatin ng inang. Habang naghihintay nga kami ay dumaan itong si Ellie na dala-dala ang kanilang mga aso. Shoutout Sir Chief. Nagandahan nga katali ng aso nila kaso naisip ko na mapipigtas lang yung kay Dazzle dahil nga halimaw yung aso ko. Panes! At yun nga mga kaibigan, biyahe na ulit kami papuntang Paumbong. Dumaan na nga din ako dito sa may malapit na tindahan ng manok sa kanto para may pandagdag sa mga dala ko. Ibang klase kasi yung mga manok dito, parang jowa mo lang. Pinapaikot-ikot ka na, niluluto ka pa sa sarili mong mantika. Ay, sorry. Tuloy ang biyahe namin mga kaibigan at as usual, andito na naman si Tengi sa unahan at si Babsi sa loob. Bago nga dumiretso ng Paumbong ay dumaan kami dito sa Mabuhay para pick upin ang order naming ulam. Dito kami dumaan sa gilid ng Central School dahil ginagawa yung mga daan papuntang palengke at doon yung mas mabilis na daan. Pagdating nga ay ready na din ang mga pagkain kaya hindi na din ako nagtagal dito. Si Ermat at si Erpat ang nagturo sa akin sa kainang ito. Nung bata-bata pa ako, madalas niyang mag-aya si Dad kumain dito pagkatapos sumimba para pag-uwi ay may mga pagmadyong na siya. Panis, nagmamadyong. Ayun, at ayos, biyahe na ulit kami. Dito sa amin sa Malolos, meron din kaming parang Kali Crisologo ng vegan. Ito yung Pariancillo District or Pariancillo Street na tinatawag dito sa amin. Karamihan sa mga bahay dito ay mga ancestral at historical places. So ngayon, nire-renovate yung isa dito na dating museum ng Malolos. At ayan nga siya mga kaibigan, nakita nyo naman kung gaano maganda. Dito mo din makikita ang bahay paaralan ng mga kababaihan ng Malolos. Pagdating nga namin sa Paumbong ay dito na ako nagpark sa gilid ng kalsada dahil nga mahirap ipanik tong T-Rex at dahil nga masyadong mabigat. Medyo madilim na din nang dumating kami at sakto naman ay nagluluto ng sinaing ang inang. Wow! Sige na! Wow! Ang ganda na lang ang ulit din! Na! Happy birthday! Birthday po. Asa sabihin mo kayo yan? Manok, hotota, ay dila. Dami naman. Kakain de beri. Ulam natin. Birthday? Ito ka dito ba kakain? Oo. Kaya magtatagda ka sinaing. Hindi ka ba nagsaing? Hotota, ito, kokon lechon, at dila. Ang in-order ko dahil ito ang mga ulam na paborito ng inang. At yun nga, kainan na. Daniel, Subana. Habang kumakain nga, ito ang tuwa itong sa mga vlogs ko. Kala mo naman ay hindi ako nakikita. Pero seriously, yung mga lolo natin ay sobrang proud sa atin kahit na nga ba puro kalokohan lang inaatupag natin sa buhay. Anyway, pagkatapos nga kumain ay tumawag tong si Doña Ason para batiin ang kanyang ina. Doña Ason, yung wine, pakiuwi na po. Thank you, love you. Etong amang naman ay sumit agad ng yosi sa labas pagkatapos niya kumain. Kaya naman tinabihan ko na dahil marami tong kwento. Mula kasi nang malipat ako ng bahay ay medyo nabawasan na ang pagpunta ko dito. Dito kasi ako lumaki kaya sobrang close ko sa inang at amang. Bahay na to ay nirenovate lang dahil nga medyo bahain itong lugar. Pero dito talaga ako lumaki at halos lahat ng childhood memories ko ay nandito. Pagkain hindi ko kilala. Basta lagi naman lalagay ko doon. Pero kasi sinabi mo doon. Ay pagkwentuhan nga din tong si Lord Commander at tapos ay nagpaalam na din kami dahil nga may duty pa ako at may pasok din ng mga bata. Kaya naman kisa lahat ang aking mga anak. Gusto malaking pa sa inang. Meron din natutunang bagong kalukuhan ng baby at syempre tuwan-tuwa naman sila. Oops! Lobat na si kaibigan. Hanggang dito na lang. Bye-bye.